Naniniwala ba kayo sa gayuma? Diyan iikot ang kwento natin ngayong gabi. And bago ko lang din umpisahan na ito na yata ang pinaka-requested na topic natin ngayong taon so far ha. Literal na lahat po ng social media platforms ko, ang daming nagre-request nito. Even my private accounts from friends, minimessage nila ako na, Klaro, gawa mo ng story to, gusto namin maintindihan. At nagtataka ako, ano bang meron dito? Isa ba tong mystery? Isa ba tong issue? Isa ba tong true crime story? And the answer is all of the above. At sa totoo lang ha, nahirapan kami. Naguluhan kami dito sa kwentong to na aking editor. Pinag-usapan namin siya. Pero very interesting talaga siya. Bago ko lang din po umpisahan yung kwento, magdi-disclaimer po ako. Dahil yung i-discuss natin po yung kwento na kumakalat ngayon online. Under investigation po ito sa ngayon, at kailangan nating hintayin ang mga susunod na mga pangyayari. Pero sisilipin din po natin yung facts about this. Kagaya na lang na kung ano yung sabi ng sa mga interview sa balita, personal na mga kwento ng mga taong involved, miski yung mismong bride, meron din siyang interview dito. Ulitin ko lang po ha, bago natin umpisahan. Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng gayuma? Kaya ba talaga itong gawin sa isang tao? Ang mga bida sa ating kwento ngayong gabi ay hindi na natin papangalanan. Una, ang bride. Siya ang maaari na bida or mastermind sa kwento natin ngayong gabi. Depende kung paano nyo nakikita ito, Siya, kumbaga, ang may punong pakana sa mga pangyayari. At pangalawa ay ang groom na sinasabing ginayuma raw nitong bride. May katotohanan kaya ito? At pangatlo, yung mga suppliers at mga coordinators, sila yung maguguluhan, malilito, mahihilo, kung ano ba yung nangyayari noong araw na to. But ultimately, sila ang mga biktima nito. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Cagayan de Oro wedding scam. I love you so much, and even in the most unexpected moments, I know you are the perfect partner for me. Makailak na ko. I can't even put it into words, but every day, with every tawa, every luha, I love you more than ever. Thank you, love, for every adventure we've had. From one night stand to this day, let's keep going. I love you and I'm so thankful that we found each other. The Gayuma story. Hindi natin pwedeng i-discuss itong kwento na to without discussing the Gayuma angle of this story. So eto na siya. Sa Pearlmont Hotel, Cagayan de Oro City, nagkaroon ng isang magarbo at napakagandang kasalan. Nagkaroon, ha? Ito yung larawan ng bride na magiging bida sa ating kwento ngayong gabi. At ito naman ang kanyang groom. Sa unang tingin, parang napakasaya talaga nila. Ito ngayon yung nangyari. So napakarami ng mga photographers, event organizers, makeup artists ang nagpo-post online. Iba-iba na, halo-halo na. Marami sa kanila yung makikita natin nagtataka. Anong nangyayari? May mga nagta-time check. Bakit may kasalan? May bride, may groom, may mga bulaklak, may venue. Pero bakit parang wala daw tao? Nakikita natin bakante lahat. Dinocument nila to, At kagaya nito, nagtatanong sila kung bakit wala daw mga bumibisita. Kung naka-attend na po kayo ng kasal, at kung pamilya kayo, syempre, ang role ninyo is bawasan yung sakit ng ulo ng groom or ng bride, especially yung bride. So wala din daw seremonyas, Tataka sila, ano ba itong pinuntahan natin? Sabi, officially daw, dahil sa sinasabi ng mga kinuha para sa kasal na to, nakaset daw ang kasal ng March 10, 3 p.m. Kakatapos lang. At makikita natin sa mga videos na may 7 p.m., wala pa daw. Pero sabi nila, 8 p.m. yung pinakamatagal na wala talagang nangyayari. Which is sobrang shady talaga. Dito na ngayon mapapasok yung isang napakalaking conspiracy theory na nagsasabing ginayuma raw ng bride ang groom.
Ano po to ha? Sinasabi ko sa inyo, under investigation po ito lahat. I-take natin ito bilang isang conspiracy theory for now, ha? Disclaimer. But we have to tell this para mas maintindihan nyo yung kabuuang context ng pangyayari. Ayon sa mga nakakita daw nun, etong groom, nung umpisa daw, talagang parang lutang. May mga nakikita po ako na nagsasabing hindi daw siya mawari, hindi daw siya makausap ng maayos. Kapag kakausapin daw siya, hinihinto daw siya ng bride. Ayan, may ganyan mga issue. Kumbaga parang sunod-sunuran siya at ginamit pang term ng iba is parang anak or parang robot, ganon, na sumusunod lang sinasabi ng nanay or nung may-ari nito. Merong mga videos yung photoshoot nila. Pakita natin. Ayan naman. At tatanungin ko kayo, mula dyan sa video na ipapakita natin or sa mga photos na ipapakita natin, sa tingin nyo ba ay nasa impluensya ng gayuma etong si groom? So dumating na yung 3 PM nung mismong araw ng kasal, no? Pagkasal kasi talagang nakaset po lahat, no? Bayad yung oras ng mga tao dyan. Lumagpas ka lang ng isang oras, magbabayad ka po dyan. Hindi pwede yung kailan lang magsisimula, dun lang. Siyempre, nandiyan pa yung mga pare or kung sino man pong judge, no? Kung sino yung mag-officiate. Ngayon, itong mga kinuha para sa kasal, nag-uumpisa na sila magtanong-tanong. Hala, alam yan alam nila yan, no? Na kapag ganitong oras, kailangan may nangyayari na. Walang nangyayari. Dahil na rin sa pinakita nating video, no? Patagal ng patagal, walang balita, walang nangyayari, nag-uumpisa na silang magkaroon ng usap-usapan. Kumbaga, pag namamarites na nila yung nangyayari. Feel comfortable the rest of our program tonight. Bisita. Yes, of course. And dapat ang Decorator. katumaan reception is para na dun sa supplier. Ha? Oo. Di ba tayo kalinya ka lang sa food? Ito yung magulak-una. Dahil tabangan na itong ampo si Ambing. Magpa-prayer vigil, tawag na kay Ambing ha. 12 ka kadila. Magdala tag 12 ka kadila kay Ambing. Oo ha? Nugget. Oo. Dahil ka ng giant cake, yuri na natuto. Sa dagan sa pagkain. Oo. Ano may Amazon? Skaman. Merong mga nagsasabi, no, na nadedetect na raw nila yung inconsistency sa kwento ng bride. Mamaya pupuntahan natin yan. Bride daw ang gumawa lahat ng to. Siya yung nagplano, nag-set up, decoration, souvenirs, pagkain, hosts, coordinators, photography, videography. So, kompleto na yung lahat. Bakit walang bisita? At bakit wala yung judge? Wala yung pari na mag-officiate. Sa nangyayaring usap-usapan, nagkaroon sila ng conclusion na may mga nagsasabi no na ay parang imagination lang ito ng bride. May mga ganyan ha. Ito yung conspiracy theory no, sa mga tao na nandoon. So parang ang nabubuong kwento po no, is nakapag-decide sila na oo nga, parang nagayuma itong lalaki. At ito na yung nakakabaliw na parte po. No? Sabi nila, na mayroon daw nagdesisyon. Tayo mga Pilipino talagang ano tayo di ba? Tayo, superstitious talaga tayo, no? So, merong nag-decide na sabuyan ng asin yung groom. At mula sa hindi ko alam kung sabuyan or binudburan po, no? Pero nilagyan siya ng asin. At mula daw nung ginawa ito, natauhan daw sa panggagayuma itong groom. Bahala na po kayong mag-decide kung naniniwala po kayo sa kwentong to, no? Kung naniniwala kayo sa gayuma. So parang nagising daw sa katotohanan yung groom. At dito na raw nag-umpisang magsalita. Ayon sa kanila, ha? Dahil daw dyan, nabisto nila na ginayuma yung groom. Inuulit ko po, kwentuhan lang to, marites, chismisan. Sinusubukan ko pong alamin at patunayan ang lahat ng to. Pero so far, dahil under investigation po to, wala po tayong konkretong patunay ha sa mga claims na ginayuma. Of course, may mga, ako kasi hindi rin ako naniniwala sa ganitong mga klase ng superstition. Pero may mga tao kasing naniniwala po. So, hindi natin ito so far mapapatunayan. I-consider muna nating conspiracy theory ay ang gayuma part ng kwentong ito. And sa totoo lang po, hindi ko rin kasi makita, no? Wala akong mapapakita sa inyo ng pagsaboy ng asin na pangyayari. Pero sinasabi nila na nangyari daw po talaga ito. Eto na, the truths. Pag-uusapan natin yung mga facts na pwede natin panghawakan sa kwentong to. Na masasabi talaga natin na 100% totoo. Una, totoong nangyari yung quote-unquote kasal, no? Totoo yung venue,
Totoong hinanda to, totoong nakaset yung araw para dito, totoong nandun yung bride, totoong nandun yung groom. Pangalawa, totoo rin na nandun lahat ng tauhan noong event na yon. Pwede natin panghawakan yon. Nagsasalita sila, no? Sa mga pangyayari dito. Sila yung kumbaga yung witness natin sa pangyayaring to. Yung mga staff, totoo na nakabook din yung lugar. Okay. Grounded in reality yung part ng kwento na yan. At pangatlo, totoo rin na walang dumating na tao. Meron naman, mamaya kukwento ko sa inyo, no? Pero bukod sa organizer, in fact, kasalukuyan nga po na under investigation yung bride at saka yung groom. At kaliwat kanan yung mga gustong uminterview sa kanila dahil napakalaking kwento niya sa ngayon, sa totoo lang. Nakuhaan siya ng statement ng GMA Integrated News sa regional TV na pupuntahan natin mamaya. Pero for now, sisilipin natin the bride, the groom, and their love story. Dahil ongoing po yung kaso, no? Hindi natin papangalanan at hindi rin natin mapangalanan sa totoo lang yung babae. Mamaya explain ko rin sa inyo. For now, tatawagin natin siyang Riri. Yan yung ginamit na pangalan ng GMA News. So, itong si Riri, no? May na-release online na finifilm niya yung wedding vow nila nung asawa niya. Nung papakasalan niya dapat. Ito yung ayon sa kanya ay love story nila. Pakinggan nyo maigi kasi importante to. Babalikan natin mamaya tong vow na to. Una, sabi niya na nabuntis daw siya. At hindi lang sa isa, kung hindi dalawang anak dahil nabuntis siya at meron siyang dinadalang kambal. Ayon sa kanya, na nag-umpisa raw ang kanilang story sa isang one-night stand. Ganun lang kabilis. Nag-meet daw sila sa app na Tinder. Alam ko, pamilyar naman na kayo dyan. Sa video, parang nahihiya pa siya na marinig daw ito ng kanyang mga parents. But we started on a one-night stand. Oh my God, Daddy, my family, please skip hearing this one. Wala daw sa kanila, no, na future husband and wife ang nagplano nito. So matapos daw yung 5 months pagkatapos ng kanilang one-night stand, sabi niya, hindi niya raw alam kung anong naisip niya at bigla siyang nag-message na buntis ako. Medyo may conflict sa akin to kasi kung alam mo buntis ka, hindi yan hindi mo tatanong yung sarili mo na ano naisip ko at minessage kita. Yun yung medyo ano sa akin na question kong part na to. Anyway, siya mismo yung nagsabi niyan ha, na nung hindi ko alam kung ano naisip ko at minessage kung buntis ako. Pero let's admit it, no one or neither of us had it planned. But if it hadn't happened, wala tayo twins right now. Like after 5 months, I don't even know what got into me to contact you again and say, hey, guess what? Buntis ko. Just like that. What a surprise, right? Nagpasalamat siya sa lalaki kasi tinanggap raw siya nito at ng kanyang baby. The way I see it, I think mahal niya naman talaga yung groom. Para, I might be wrong. At sinabi pang siya raw ang perfect na partner para dito. As for the groom, wala akong makitang kahit anong pahayag po, no, bukod doon sa clip mula sa GMA News. Pero naniniwala ako na siya po yung susi sa pagpapaliwanag ng kabuuang katotohanan sa kwentong ito. Sadly, as of the filming of this video, wala pa po siyang kahit anong pahayag bukod doon sa clip mula sa kanyang lawyer. Lalaki pa ang kwentong to, naniniwala ako. So ito na yung tanong. Paano natapos ang kasal? Paano natapos yung araw na yun at nakaalis ang lahat sa sitwasyon na ito? So nung nagtatanong na yung mga tao, sabi ng bride, dadating lahat ng bisita. Dadating yung pamilya ko, kasama ang judge. Kumbaga, huwag kayong mag-alala kasi tuloy ang kasal. Siyempre nagtataka na rin yung mga tao, may kasal bang nangyayari? Di proceed sila. May mga dumating naman daw na bisita. Ayun nga sabi ko sa inyo kanina, no? Meron naman, pero mostly sa side lang ng groom. Diyan na nag-uumpisa yung pagdududa ng mga tao. Dito na sila nag-start kumbaga na mag-marites. Kasi nga, di ba, nararamdaman na nila yung inconsistencies sa kwento nitong si bride. May mga chumichismis kumbaga sa kamag-anak ng lalaki, tinatanong-tanong na sila, di ba? Kasi tataka na sila. And I'm sure, miski yung mga kamag-anak, naguguluhan na rin. So, tinanong sila. At karamihan sa kanila, wala raw alam sa background nitong bride. Eto na. So, mini-makeupan ngayon itong bride. Nagulat sila. Bigla daw umiyak yung bride. Tataka sila. Hala ma'am, ano pong nangyayari? Bigla daw nagkwento yung bride. Meron kasi akong threat mula sa ex ng groom ko. Itong ex daw na ito, sila na for 14 years. Ang tagal ha. Sabi niya, dahil daw hiniwalayan ito ng groom,
para piliin siya. Yun yung mga kwento. Sabi niya yun, di ko po alam kung may katotohanan po ito ha. Ang ginawa niya, nagbigay daw siya ng picture doon sa coordinator. Kaya ako sinasabing hindi ko alam kung may katotohanan kasi hindi lahat ng sinasabi ng bride ay dapat paniwalaan po natin. Given na mamaya makakalkal natin yung kwento niya. Sabi niya, kahit anong mangyari, wag na wag niyong papapasukin ito sa venue. Banned ito. Ngayon, syempre, ikaw coordinator, mag-worry ka. Diba? Alam, may threat, death threat pa yung ginamit. Syempre, trabaho niya na dapat nakaayos ang buong kasal. Ang ginawa niya, kinontak niya yung admin ng venue. Sabi niya, meron pong threat dito sa bride. Of course, bilang mga professional, i-action na nila to. They took it very seriously. So, humingi sila ng security doon sa kapulisan. Yung mga pulis, nagpatrol na daw doon sa venue. And hindi daw ito alam ng bride. Syempre, para hindi na siguro siya stressin, I think, kaya hindi na lang din sinabi. So, paano siya nahuli? Bibitinin ko muna kayo, ha? Kailangan muna nating pag-usapan yung side ng mga suppliers at mga organizers. Scam! Reklamo ng mga organizers at suppliers. Ito na ngayon. So, pumutok itong kwento na to. Kaliwat kanan ngayon yung post ng mga tao na na-scam. Kumbaga, allegedly ha, doon sa event, yung mga takang-taka kung ano yung nangyayari, sila yun. Yung mga nagre-reklamo dahil unang-una sa lahat, hindi po sila nabayaran. Ayon sa mga naging ulat, ang total daw na payable, halo-halo na rin po siguro ito, nung araw na yon ay 270k. Malaking pera. Diba? Karamihan sa kanila, hindi nabayaran. So, ang nagiging kritiko ng mga tao is bakit kayo tumanggap ng walang down payment? Ang sagot po ng karamihan sa kanila is sinasabi na naging referral kasi yung pangyayari. Ganun kasi talaga, di ba? Suportahan. Kapag may trabaho ako, ikaw, make-upan mo na to. Ganun din ha, pag kinuha ka, ako na lang kunin nyo sa ganito. Ganun yung referrals kasi. And pag referral, hindi ka naman na magtatanong di ba? Tatrabaho ka lang. May tiwala ka sa sinabi nung nag-refer sa'yo Sinabihan daw sila na before the day of the kasal wait lang ha, hindi po ako makabayad sa inyo kasi kinat ng daddy ko yung credit card ko. Which is a red flag na, sa totoo lang. This was before the wedding. Pero nag-promise sa kanila na pagkatapos po ng kasal, babayaran ko kayo agad. Kinabukasan, mismong araw ng kasal, wala na rin daw bayad. At na-delay na nga yung kasal, di ba? Nag-abono rin daw yung coordinator sa venue. Nakita ko yung interview niya sa GMA News And honestly, yung problema sa pera, ayun na yun. Red flag na yun. Kumbaga, sabi rin nila na napakagaling daw kasing magsalita nitong bride. Parang kumbaga may history na siya. Parang alam niya na, kalakaran niya na talaga. Lagi niya daw binabanggit sabi dito ng mga tao, na pamangkin daw siya ni Senator. Mabigat na tao to, di ba? At nangako na bigatin ang mga bisita. May mga close friends din daw ito ng mga vlogger na darating daw. And ayon sa mga nakikita kong videos ng mga nagpo-post, marami sa kanila nagsasabi na nagbabanggit talaga ito, nag-name drop talaga. So ito na, paano siya nahuli? Sabi nila na total nando naman daw na yung mga pulis at nang hindi na nasasagot ng mga katanungan ng mga tao, siguro nagagalit na rin sila, nireport na rin nila sa pulis. Hindi po kami binabayaran nito, nandito na po kayo, go na. At dahil nandun na sila, dinampot na nila yung bride. Dahil dito, nalaman ng mga tao na napakarami palang report nitong babaeng ito ng pang-i-scam. Sa mga balita, makikita natin kung gaano karaming tao yung mga nasa police station noong gabing yon. Isang buong staff yung sa kasal di ba? And while makikita natin na galit sila, makikita rin natin sa mukha nila, pag makikita mo, parang confused sila. Hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. Inihahanda daw ang kasong breach of contract para sa bride and sa groom. Kasali yung groom. Pero naniniwala ako na may mas malalim pa tong kwento pag nagsalita yung groom. So ito na rin yung tanong ko. Isang malaking scam lang kaya talaga yung kasal? Wala kaya talaga silang kakayanan para bayaran lahat? At umaasa lang na malalampasan yung araw na hindi sila nagbabayad? Only time will tell. Alleged pa po ang lahat ng to at under investigation. Pero ito na, dahil nasilip na at nakilala na yung bride, nalaman ng taong bayan na marami pala itong na-scam noon pa. Ang dami, may mga video sa totoo lang. And medyo concerning lang din kasi bakit hindi nahuhuli? May larawan naman. History of scamming.
For legal purposes, magdi-disclaimer po ulit ako na these are also alleged dahil hiwalay na mga kaso ito, no? Pero sana, kung totoo man po ang pang-i-scam na to, talagang dapat mahuli. Online, sa Facebook, sa mga Reddit thread, marami nagsasabi na noon pa man, scammer na talaga. Yun talaga yung term nila, scammer. At habang binabasa ko, isa-isa ang mga pahayag na to, napunta po ako sa isang page kung saan makikita ang larawan at buong pangalan daw nitong bride. Sabi, scammer, blank, 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 blank. Isa sa mga unang nalaman ko dito ay napakarami niya palang ginagamit na pangalan. So most likely, itong pinapakita niyang pangalan ay hindi niya talaga totoong pangalan. At ang kumakalat na pangalang maaaring marami sa inyo ang alam, eh hindi pala talaga yun. To be honest, napatanong ako. Alam kaya yung ng asawa niya yung totoong pangalan niya? Aware kaya ito sa history ng babae? Diba nga, sabi nung kamag-anak kanina, wala silang alam. So, nag-a-apply din kaya yun sa asawa? Or ang tanong ng iba, no? May possibility rin po kasi, no? Nakasabot din yung asawa. Hindi po natin alam yan. Nag-post pa yung page. Sabi, today is a good day. Nahuli na ang demonyong si Blank. At dedicated itong page. Nakita ko, no? Dedicated yung page na yon para ibigay lahat ng detalye tungkol sa kanya. Meron pa pinakita kung nasan siya nung mismong araw na yun. Sa mga post, yung iba, makikita mo na merong September 2024 and matagal po na nakita ko, which means na matagal niya na talaga itong ginagawa, is October 28, 2021. Hindi ka naman pwedeng bumalik sa panahon para i-post ulit yan, di ba? Malaking chance na hindi talaga siya paninira at totoong nang-i-scam talaga. Iba-iba yung mga reklamo nila. Pero may nakita akong common denominator. Ganito raw yung modus. Okay. Madalas daw, sabi ko sa inyo kanina, di ba pakinggan yung wedding vow? Sa modus daw nito, no, madalas nasa Tinder or ibang social media. Nakikipag-meet at madalas kiniklaim na buntis. Ang dami! Kung makikita niyo yung page po, talagang lagi niya sinasabing buntis siya. Nagpapakita raw ito ng fake positive test. Mara-raise yung question, totoo kayang buntis ito sa ngayon o baka pinipeke niya lang din? Makikita ko, ang dami pong nagko-question. Madalas din daw nagpapaawat o sinasabing namatayan para makuha yung sympathy. At minamanipulate yung lalaki. May saying na dugo, may mga nakikita kong gano'n. Hindi na po natin papakita yun pero alam niyo na yung mga ganong klase ng manipulasyon. Madalas daw, no, sa Mindanao talaga, dun siya nakakakuha ng mga biktima niya. Sa Davao region, no, sa Mati City, Tagum City, at yung isa pa nabanggit nila, Panabo City. Nakakaloka lang. So kung ano man po yung katotohanan, no, sana lumabas na. Kung ako yung tatanungin, talagang naniniwala ako na unang parte pa lang to ng kwento. I think dudugtungan pa natin to. Naniniwala ako yan. Halos lahat ng mga pinag-usapan natin so far, inuulit ko lang po I have to say this repeatedly, alleged pa lang po. Ang weird lang din talaga sa akin na, kung scammer talaga siya, ang tapang niya, no, napapuntahin lahat ng taong i-scamin niya sa isang venue at doon niya lolokohin ng sabay-sabay. Ang tapang niya doon, ballsy yun. And ito rin last na, no. Nakikita ko rin sa mga, medyo magagalit lang ako ng konti. Nakikita ko sa mga komento na tinatanga. No, tinatanga nila yung yung mga na-scam, yung mga nagrereklamo, yung mga nagpo-post. Ba't kasi kayo nagpa-scam? Ba't kasi kayo hindi nagpabayad ng down payment? Hindi po dapat ganon, no? Hindi po dapat ganon. Dapat ang scammer ang sisihin natin. At dapat, no, kung totoo man po na nang-scam ang ating bride ngayong gabi, dapat mapatunayan ito at maparusahan. Kasi sa totoo lang, no, napakarami po. Especially ngayong digital na era na tayo, sa GCash, sa kung saan-saan, dami talagang scam. Ginagamit nga nila yung mismong pangalan ng mga brand, di ba? Kiklik ka lang, tas ayan na-scam ka na. Yung mga sa marketplace, sa Facebook, napakarami po. Di ba? Miski ako, ang dami kong mga muntik na experiences, na-experience ko na rin yung ma-scam. So, wag nating anuhin. Kasi hindi mo talaga, kahit gano'n ka katalino, kahit gano'n ka kaingat, mangyayari talaga siya. And I'm sure marami sa inyo dito na-scam na. So, wag natin gawin yung na-scam yung sinisisi natin. Hindi ako defensive, but dapat lang talaga na sinisisi natin yung scammer. Anyway, ito yung question of the day natin. Kayo ba? Nagkaroon na ba kayo ng experience sa mga scammer? Follow-up question lang din. Babalikan natin yung title ng video na to. Naniniwala ba kayo
sa gayuma. At naniniwala ba kayo na ginayuma ang groom? Ikwento nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. Papaalam. Sa ta guys. Panghipo sa gimi guys kay wala man. Madami gigidit sa kuan sa prep, bride solo, groom, untouched. Walay ceremony guys, walay reception. Wala. Naskaman. Nalag ba yun? Katripping makay ninyo. Apa mo pinatsula-tsula? Na. Impas. Oh, nakapus na pa. Email. Pus na pa. Naka-untouch pa. Saan mga ganap eh? Render na bagay ng SD video. Bagi, ala, 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 ala,